Good morning po mga kapatid. Malamig pa po ba? Ako sana po, wag makatulog yung... Kasi sabi nga po, di ba, ba't ba tayo nagpunta sa umaga po ito dito, di ba? So para tayo ay sumamba. So sana po, no, walang makakatulog kahit malamig po yung sanctuaryo natin, ano po. So ako po yung naatasan na mangaral sa umaga pong ito at kung naririto po kayo nung nakaraang linggo, naalala pa po ba natin kung ano po yung naging turo po sa atin? Para wala nang nakaalala eh. Pero po ba nakaalala? So nagturo po sa atin si Ate Sara at yun nga po ay patungkol po sa Paskong kinailangan. Sabi nga po doon, di ba, bakit ba kinailangan yung Pasko? Siguro po di natin naalala kasi bakit Pasko yung topic? February naman ngayon, di ba? So sabi nga po, bakit ba kinailangan ng Diyos yung Pasko? Nasabi nga pong ganun, madalas po pinagdidebatihan ay yung petsa ng Pasko. Pero hindi naiisip ng karamihan, bakit nga po ba kinailangan ng Diyos yung isang araw sa kasaysayan po ng buhay ng tao na nagpunta po ang ikalawang Yahweh, ang ating Panginoong Jesus. Siya po, hinubad niya yung kanyang pagiging kapantay ng Diyos, namuhay siya bilang isang tao, sumunod siya sa Ama. Sabi nga po, dumating po dun sa oras or sa panahon na siya po ay namatay para po sa bawat isa sa atin. So siya po ay nagpakasakit, siya po ay nag-alay ng kanya pong buhay, alang-alang po sa atin. Inako niya po yung ating mga kasalanan na sa halip na tayo yung magdusa, siya po yung nagdusa. At sabi nga po, dahil po dun sa ginawang yun ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon po ng katarungan. So, ito pong pag-aaral natin ngayong umaga, actually ay part 2 po nung nakaraang lesson. At meron pa po itong part 3 mga kapatid, sapagkat medyo mahaba po siya, hindi po natin kayang tapusin. Ayun, so wag po tayong liliban, wag po tayong a-absent. At sana po maintindihan natin yung series ng 3 part ng lesson pong ito. So sabi nga po, ginawa iyon ng ating pong Panginoong Jesus, nagkaroon po ng katarungan, nabayaran yung ating pong mga kasalanan, at nabigyan ng karapatang muli ang ating pong Diyos na ibalik tayo doon po sa kanyang orihinal na plano. Ano po ba yung original na plano ng Diyos? Kapag nakikita po ba natin yon, yung nasa dingding na yon, napapansin po ba natin yon? O wala lang po, parang di naman natin nakita na meron palang bagong inilagay doon, tapos idailawan pa po yan, no, para ma-highlight. So sabi nga po, yung original na plano ng Diyos, tayo po ay makasama niya sa walang hanggan. So yun po, sa pag-aaral natin, patuloy na binabanggit sa atin dahil sa kasalanan ng tao, nasira yung original na plano ng Diyos. Pero po, maraming salamat sa Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, sa pamamagitan po ng Pasko, maaari nang makabalik sa Kanya yung tao na nawalay sa Kanya. At sino po yung mga makakabalik? Yaong mga sasampalataya sa Kanya at makakaiwas doon po sa kapahamakan. So ang pamagat po ng ating pag-aaral sa umaga pong ito, Paskong kinailangan para po sa pagliligtas at katarungan. So karugtong pa rin po Paskong kinailangan para po doon sa kaligtasan ng tao at katarungan para po saan? Katarungan po para sa lahat ng nagkasala sa ating Diyos. So marami po yung mga tao na maiksi lamang yung kanilang pag-iisip. Akala nila sapagkat si Yahweh ay Diyos, so kaya naman niyang iligtas yung lahat. Iligtas na lang ni Yahweh yung lahat. Gusto niya palang iligtas yung lahat ng tao, iligtas na lang niya yung lahat. Mga kapatid, hindi po ganun. Sapagkat sa ganung paraan, kung ganun po kaiksi yung kaisipan ng tao, paano natin masasabi na makatarungan ng Diyos? Sabi nga po, ang Diyos, nilayo po niya sa kanyang paglikha sa tao na sa simula pa lamang makasama niya po ito sa walang hanggan. Sabi po, simple lamang yung nais ng Diyos. Simple lamang kung bakit nilikha ng Diyos yung tao at inilagay niya po doon sa Eden.
Nais niya siyang makasama doon po sa walang hanggan. Subalit, sabi nga po, hindi na nangyari yun dahil po doon sa pagkakasala ng tao. So hindi po ganoon yung nais ng Diyos na ililigtas dahil makapangyarihan naman siya, dahil kung gugustuhin niya, kaya niyang iligtas. Hindi po ganoon yung ating Diyos. Para ma-exercise niya yung kanyang katarungan, di po yung nais natin yung dapat na masunod pagdating po sa kaligtasan. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Totoo po yun. Kaya nga, yung pagkakaloob sa Panginoong Hesus, yung sakripisyong ginawa po ng ating Panginoong Hesus, yun po ay para po sa lahat. Kaya lang po, sabi nga, doon lamang sa mga tatanggap, sa mga maniniwala, at makikipag-isa sa ginawang iyon ng ating Panginoong Hesus. Sunulikan po ng Diyos ang tao, talaga pong nasa puso niya na makapiling sila sa walang hanggan. Yun lamang po yung naisin ng ating Diyos. Kaya ganun na lamang po yung kanyang pagtatagubilin na huwag ninyong kakainin yung bungang ito sapagkat kapag ito'y inyong kinain, kayo'y mamamatay. Kayo'y mawawalay sa akin at kayo'y mapapahamak. At ganun nga po ang nangyari, So marami yung mga tao na nag-aakala na pwedeng gawin ng Diyos yung mga nais niya sapagkat regardless po dun sa kanyang sa kanyang pagiging matuwid at makatarungan sapagkat Diyos naman siya. So pwede niyang gawin yung anumang maibigan niya. Pero mga kapatid, hindi po ganun yung ating Diyos. Kasi kung iisipin po natin, kung babalikan natin yung mga pangyayari simula sa creation, kung ganun po yung ating Diyos, di wala na po tayo ngayon. Pwede namang hinatulan niya na yung lahat. Simula pagkakasala, bakit pa nanaisin niya na iligtas yung taong kanyang nilikha? Nakagawa naman siya ng pagkakasala sa akin. So hindi po ganun yung ating Diyos. Kaya nga po sabi natin, napakalayo ng isipan ng Diyos sa isipan na meron po yung tao. So hindi po ganun mag-isip yung ating Diyos. Makatarungan po yung ating Diyos at lahat ng Kanya pong ginagawa ay nakasalig sa Kanya pong pag-ibig, sa Kanyang kagandahang loob at sa Kanya pong katarungan. Kaya po dahil po sa Pasko, diba, inaral natin dahil dun sa unang Pasko, dahil dun nung nakaraan, dun kinailangan yung Pasko, dahil po doon, naiganap po ng Diyos yung Kanyang kagandahang loob, naiganap po niya yung Kanyang katarungan para po sa atin. So basahin po natin yung unang mga talata. Sabi po dito, subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sabi pong ganun, sapagkat kung naunawa nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ano po ba yung dapat na naunawa nila? Sabing ganun, yung ginagawa ng Diyos. Kung naunawa sana nila yon, hindi po nila ipinapako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sino-sino po ba yung mga yon? Kung naunawa sana nila yon, kung naunawaan sana ng dyablo, kung naunawaan po sana ng mga Elohim na nagre-rebelde sa Diyos, kung nabatid o naunawa po sana ni Herodes, kung naunawaan sana ni Poncio Pilato, at maging ng mga alagad, yung ginagawa po ng Diyos. Sabi nga, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Hindi po nila naunawa yon. Up to the last moment, namatay na po yung ating Panginoong Hesus, nabuhay siyang muli. Doon lamang po nila lubos na naunawa yung ginagawa ng Diyos. Yung pagliligtas. Kasi sabi nga po, matagal na panahon na ito po ay lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una. So, ang sabi po doon na itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain yung sanlibutan. Yung lihim po na karunungan ng Diyos, ito po ay nakapaloob sa pagliligtas na gagawin niya doon po sa tao. So isipin po natin mga kapatid, sabi nga,
hanggang sa mamatay yung ating Panginoong Jesus at mabuhay po siyang muli, doon pa lamang nila naunawa kung ano po yung ginagawa ng Diyos. Maging ng mga apostol ng ating Panginoong Jesus. Kaya po, nung maunawa nila yon, sinimulan po nilang ipahayag. Pinahayag po nila yung Ebanghelyo, ipinahayag nila ang ating Panginoong Jesus. Pinahayag nila na siya lamang yung tanging tagapamagitan. Ipinahayag niya na ang ating Panginoong Jesus lamang yung tanging daan. Ipinahayag nila na ang ating Panginoong Jesus lamang ang tanging pangalan na ibinigay sa silong ng langit para po sa ikaliligtas ng tao. So yun po, nung naunawa nila, hindi na po sila tumigil doon sa pagpapangaral. Hindi na sila tumigil doon. Yun na po yung naging buhay nila, yun na po yung naging bukang bibig nila, yung patungkol po sa ating Panginoong Jesus. So hindi po alam ng mga kaaway ng Diyos kung ano po yung ginagawa ng Diyos. Kaya sabi nga po doon, ipinako nila sa krus ang ating Panginoong Jesus. Hindi po nila nabatid na kapag pinatay nila yung ating Panginoong Jesus, yun po mismo yung magiging daan para mapalaya yung tao sa pagiging alipin po ng kasalanan. Yun po yung magiging daan para maging malaya yung bawat isa, which is, yun po yung ayaw ng kaaway na Diyos. Yun po yung ayaw ng dyablo. Kaya sabi po dun sa aklat ng Hebreo, dahil po sa kagalakang nakikita ng ating Panginoong Jesus, sabi nga, siya po yung may akda, siya po yung simula at wakas ng ating pong pananampalataya, yung ating Panginoong Jesus. At dahil po dun sa alam niya na idudulot na kagalakan kung siya po ay magsasakripisyo, kung siya po ay mamamatay, kung tutuparin po niya kung ano po yung purpose, bakit po siya nagkatawang tao, bakit siya naparito sa lupa. Hindi po siya nagagalak dun sa sakit o sa sakripisyo na kanya pong daranasin, kundi nagagalak po siya doon po sa magiging resulta pagkatapos na maialay niya yung kanya pong buhay para po sa lahat. So isipin po natin mga kapatid, kapag tayo na-imagine natin na mangyayari sa atin yung bagay na to, magagalak po kaya tayo? Parang iisipin pa lang natin, bakit naman ako magsasakripisyo para kay ganito? Kay Cosme, pagsasakripisyo ako para kay Maria, sasakripisyo ako para kay Bea, di ko gagawin yun. Pero yung ating Panginoong Jesus, bago pa mangyari yung mga bagay na yun, kagalakan na po sa Kanya. Naroon na po yung iniisip niya, yung magiging resulta noon. Sa atin, mas iniisip natin, kaya po diba, sabi nga, maiksi lang talaga yung ating naiisip. Parang yung kaisipan natin, parang advance lang ng mga ilang hakbang, diba? Pero yung in the future, yun yung inilalaan ng Diyos sa atin, yun yung madalas na niniglect po natin, hindi natin makita. So dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, sabi nga po, maitutuloy na po yung plano ng Diyos. Ito po'y hindi alam ng mga tao. So hindi nila alam, sapagkat kung alam lang po sana nila, ay hindi nila ipinapako yung ating Panginoong Jesus. Sapagkat yung pagpatay po sa Kanya, yun po yung gagapi sa kanila. Yun po yung tatalo sa kaaway. Yun po yung tatalo sa dyablo. So hindi po nila alam yung bagay na iyon. So sabi nga po, yung pagkamatay po ng ating Panginoong Jesus, ito po ay hindi lamang espiritual na pangyayari. Ito po ay isa ring transaksyong legal upang mapagtibay yung kagandahang loob at pagkamakatarungan ng Diyos sa atin, sa dyablo at sa iba pa niyang mga kaaway. So ito po ay hindi lamang pangyayari na spiritual. Sabi nga po, it is a legal transaction para po dun sa atin. Dahil sabi nga dun, napagtibay yung kagandahang loob ng Diyos, napagtibay yung katarungan niya para po sa taong kanyang nilikha at sa iba pa po niyang mga nilikha, kahit ang mga ito ay nagrebelde sa ating Diyos. So dahil po sa krus, ay naisagawa ng Diyos yung pagmamagandang loob niya sa atin. Naliligtas po tayo na hindi niya po pwedeng gawin noong una kung hindi mababayaran yung ating pong makasalanan. Sapagkat, sabi nga po, tayo po ay nagkasala, tayo ay nahiwalay sa Diyos, tayo po ay namatay. Una, spiritually, namatay tayo. And pangalawa po,
Sabi nga kasi noong una, nilikha po tayo na pangwalang hanggan. Ngunit nagkaroon na po tayo ng pisikal na kamatayan dahil rin po ito sa pagkakasala na nagawa ng tao. So kung tayo po, mga nagkasala, tayo po ay mula kay Adan, tayo po ay mula sa lipi ni Adan. At sabi nga po, kung hindi makakakilala, kung hindi makakabalik sa Diyos, yung mga nilipi po ni Adan, pag sila po ay mamatay, sila po ay ililibing, marahil masasabi po natin, wala na pong pagkabuhay na muli. Sapagkat sabi nga po, yung resurrection, ito po ay produkto ng pagkakasala. So kung tayo po, kung hindi ginawa ng ating Panginoong Jesus, yung pagbubuwis buhay niya para po sa kaligtasan ng bawat isa, lahat po tayo, ang tuloy-tuloy po natin, isang direction lang. Sabi nga po, doon po sa pangalawang kamatayan, doon po sa lawang apoy. At kung babalikan natin, sira po yung plano ng Diyos. Hindi maisa sa katuparan yung plano niya na makapiling niya tayo doon po sa walang hanggan. Sapagkat kung ang tuloy ng tao na hindi makakabalik sa Kanya, ay mahahatulan sila dahil sa kanilang pagkakasala laban po sa Diyos, walang ibang makakapiling yung tao, kundi yung mga kaaway ng Diyos. So hindi po mapangyayari na maituloy yung plano ng Diyos. Pero mga kapatid, salamat na lamang po. Sabi nga po, di ba, dahil ang Diyos pa rin po yung gumawa ng paraan. Dahil sa kanyang kagandahang loob. Siya pa rin po yung gumawa ng paraan para maisaayos na muli yung ating nasirang relasyon sa ating pong Diyos. So pwede na niya po ngayong parusahan yung kanyang mga kaaway, pwede na po niyang parusahan yung mga naghimagsik na Elohim, naghimagsik na anghel, maging ang dyablo, na hindi na po kailangang maidamay yung mga tao na sasampalataya sa Kanya. So dahil po dun sa ginawang iyon ng ating Diyos. So napairal niya yung kanyang kagandahang loob, napairal po niya yung kanyang pagiging makatarungan. Sino na lamang po yung mga, sabi nga, hindi makakabalik? Sino na lamang po yung mga mahahatulan? Sila na lamang po yung mga ayaw sumampalataya. Sapagkat meron ng paraan na ibinigay ang Diyos, ngunit inayawan nila yung paraan na iyon. So sabi nga po, ito po ay hiwaga na hindi naunawaan ng lahat hanggang sa ihayag ito matapos na mabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Hindi po naunawaan ng lahat noong una. Pero sa panahon natin ngayon na ito po ay hayag na ito po ay ipinapahayag, na ito po ay ipinapaunawa at hindi na po nanatiling lihim, pananagutan na po ng tao kapag naihayag ito sa kanya at ayaw po niyang tanggapin. Ayaw niyang kilalanin. Sabi nga po, libreng ibinibigay pero ayaw. Mas gusto pa yung nagbabayad. Sino po dito yung gusto ng libre? Parang konti lang, no? Yung iba may mga pambayad, di ba? So, ibinibigay po ito ng libre, yung kaligtasan. Okay. So, yung iba pong tao, sabi nga, iniisip din po nila, bakit ba hindi na lang alisin ng Diyos? Yung demonyo, yung dyablo. Sabi nga, yun ang naghahari dito sa mundong meron tayo. Bakit di na lang niya alisin? Parang naiisip pa po natin yung Diyos may superpowers, no? Bakit hindi sa isang ganito lang niya, pwede naman niyang patalsikin na lang niya si Satanas. Lagi pang yung mga kampon niya, pati si Satanas, yung dyablo, kung sino-sino pa po na binabanggit. Lagi silang naghahasik ng dilim. Lagi kami nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga ganito dahil sa kanila. Ba't di na lang paalisin ng Diyos? Ba't di na lang sila dalhin doon sa impyerno? So mga kapatid, natanong po ba natin yung sa ating sarili, bakit di po ito ginagawa ng Diyos? Agad-agad. Ang Diyos po natin makatarungan po siya. Kung nagkasala ang dyablo sa kanya, ang tao ay nagkasala din. Hindi po pwedeng, kapag ipapadala niya na sa impyerno, yung nagkasala sa kanyang anghel na nagrebelde sa kanya, tayo ay maliligtas. Parehas po tayo nagkasala. Yung tao at ang dyablo nagkasala sa Diyos. So kung iisipin natin, parehas lang tayong nagkasala, tsaka po yung dyablo. Kaya kung may ipapadala sa impyerno, baka po makasama tayo. Kaya po wag nating
masyadong pangunahan ng Diyos, mga kapatid, pagdating sa bagay na yun. Oo, kasi naman makapangyarihan si Yahweh, bakit hindi na lang padala na lang sa impyerno yan si Satanas eh? Tuloy, lagi pa kaming namumroblema kasi may manunukso pa sa akin. So hindi po ganun, mga kapatid. Tama po makatarungan yung ating Diyos. Alam po niya yung kanyang ginagawa at hindi po natin siya maaring pangunahan dahil po doon. So yung pagbabalik loob po sa Diyos, sabi nga po ng iba, kasi sabi po dito, di ba? Yung hiwaga na hindi naunawaan ng lahat hanggang ito po ay ihayag matapos na mabuhay na muli yung Panginoong Hesus. So sabi nga po, yung mga nagbabalik loob sa ating Diyos, sabi nila confession lang daw ito ng ating mga bibig. Sabihin mo lang na ganito, kaya madali lang yung pagpatanggap. Kapag nag-evangelize ka, pag sinabing ganito, tanggapin mo yung ating Panginoong Hesus, humingi ka ng tawad. Okay na yan. So parang bahala ka na mamuhay ng ayon doon sa gusto mo. Mga kapatid, hindi po ganun. Malinaw po yung sinasabi ng Biblia, mga pagpapahayag ng mga naunang apostol, pagsisihan, talikdan yung kasalanan, magpabautismo bilang tanda po na tayo po ay nag-iiba ng ating pinapanginoon. Iniiwan na natin yung dati nating Panginoon, nagpapalit tayo ng Panginoon at isinusuko natin yung ating buhay sa Kanya. Di lang po yun ganun-ganun lang na basta lang tanggapin, sige mananalangin ako, o Diyos tinatanggap kita sa buhay ko. Tapos parang wala namang nangyari, sinabi lang yung ganung bagay. Hindi po ganun, mga kapatid, di ba? Alam po ng bawat isa sa atin yun. So nung mabuhay na muli po yung ating Panginoong Hesus, sabi nga, matapos na mabuhay na muli yung ating Panginoong Hesus, meron po siyang tagubilin sa kanya pong mga alagad. Sabing ganon sa Mateo 28, marahil po yung talatang ito, hindi ko na po nilagay dyan, gas-gas na rin po ito sa bawat isa sa atin, di ba? Sabing ganon, ipangaral ninyo ang mabuting balita. So mga kapatid, tayo po ba'y alagad ng Diyos? Parang mahina, no? Para alam na po ninyo yung kasunod na itatanong, no? Kaya ayaw nyo mag-amen. So sabi po, ang inatasan yung mga alagad at yung mga magiging alagad pa niya. Kung tayo po ay alagad ng Diyos, nag-Great Commission po ba tayo? Kaya nga po, walang nag-i-amen kanina kasi alam na yung kasunod eh. Kung tayo po ay mga alagad ng Diyos, nagiging mabuting saksi po ba tayo sa ating mga kapitbahay? Sa mga anak, nagiging mabuting saksi ba kayo sa inyong mga magulang? Di ba tayo nagmamalaki sa kanila? Di ba tayo nagmamagaling sa kanila? Sa mga magulang naman po, nagiging mabuting saksi ba tayo sa ating mga anak? Natuturuan ba natin silang manalangin? Natuturuan po ba sila ng salita ng Diyos? Sa mga nagtatrabaho, mabuting saksi po ba tayo sa ating mga workplace? Di ba tayo pinagsisimula ng gulo? O baka hanggang ngayon, secret Christians tayo. Bakit? Tayo yung nagsisimula doon na in ng in kahit hindi pumapasok. So mga kapatid, sabi nga po, kapag itinuring natin, kapag sinasabi natin na alagad tayo ng ating Panginoong Hesus, dapat po meron tayong pinanghahawakan na tunay nga tayong mga alagad niya. Na tayo po ay sumusunod sa Kanya. Na tinutuntun po natin kung ano yung naging buhay ng ating Panginoong Hesus nung siya po ay narito pa sa ibabaw ng lupa. Wala pong iba na naisin ng Diyos, mga kapatid. At kung gusto nating makasama, di ba sabi nga po, ang Diyos nagnanais na makasama niya tayo doon sa walang hanggan, at marahil po, kaya tayo ay nagpalit na ating Panginoon, dahil yun din po yung ating naisin, na makasama yung ating Diyos sa walang hanggan. So dapat po yung ginagawa natin sa buhay natin ngayon is in preparation. Doon po sa ninanais natin na makasama natin ng Diyos. Doon po sa buhay na walang hanggan. Hindi po yung, saan po natin ginugugol yung ating buhay sa araw-araw? Kung hindi po tayo nag-Great Commission. Kung hindi po tayo naglalaan ng oras sa panalangin. Kung hindi po tayo naglalaan ng oras para po sa ating pagdi-devotion. Saan po natin ginugugol, mga kapatid, yung ating pong oras? So, sabi nga po, kailangan na po nating itanong yung mga ganitong tanong sa buhay po natin sapagkat
Kung iisipin po natin, baka nasasayang lamang yung araw-araw sa buhay po natin. Na imbis na sabi nga po, nakakapag-impok tayo ng kayamanan sa kalangitan, baka po pagdating ng araw, pagpasok po natin sa kaharian ng Diyos, ang bitbit po natin ay bayong na wala pong laman. Samantalang ang dami naman po ng ino-offer ng ating Diyos para makamta natin yung mga magagandang bagay pagdating po doon sa kaharian ng ating Diyos. So wag nawa po mga kapatid na masayang yung anuman pong ating mga ginagawa sa ngayon. So ito po yung tanong na ating pong sasagutin. Bakit po ba kinailangang magdusa at mamatay para sa tao ang Panginoong Jesus? Diba, pwede naman na makapangyarihan siya sa isang iglap. Di na niya kailangang magdusa, diba? Di na niya kailangang magsakripisyo. Di na niya kailangang mamatay. Pwede naman pong i-fake na lang yung lahat ng yon. Papakita lang sa kaaway na nangyari yon kasi makapangyarihan yung ating Diyos. Pero hindi po yun yung ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Para kanino po? Para sa bawat isa sa atin. So kung gagawin niya yung pakita lang sa kaaway tapos para sa atin, kunwari ganito, mga kapatid, hindi po yun totoo. Hindi po ganun yung ating Diyos. Maganda yung naisin ng ating Diyos, maganda yung plano niya para sa atin, at maganda rin po yung kanyang pamamaraan kung paano niya ito ginagawa para po sa bawat isa sa atin. So kinailangan po yung magdusa at mamatay para sa tao, yung Panginoong Jesus, upang bayaran yung ating pagkakautang na kasalanan at ang bunga po nitong kamatayan. So sabi nga po, yung kasalanan, ito po ay nagbubunga ng kamatayan, pagkawalay natin sa Diyos. So nagkasala po yung ating mga ninuno at naipamana sa atin yung kasalanan na yon. Naipamana po sa atin yung katawan na mahina, marupok. Kaya yung tao po, habang tumatanda, sabi nga po, hindi makakabalik sa Diyos, nahuhulog po siya sa pagkakasala. Sabi nga po, di ba, kahit yung bata, hindi po siya turuang magkasala, pero pag nagkakaroon na siya ng isipan, nagagawa niya pong magkasala. So ito po ay automatic na doon po sa tao. So kanino po ba tayo nagkaroon ng utang na kasalanan? Kanino po? Sa Diyos. Yung iba pong Kristiyano, iniisip nila, nagkaroon sila ng utang na kasalanan sa dyablo. Kaya yung ginawa ng Panginoong Jesus na sakripisyo, pambayad sa dyablo para tubusin tayo, mali-mali po mga kapatid. Maging yung dyablo, nagkasala po siya sa Diyos. Siya mismo may utang din po siya sa Diyos. Kaya mali na isipin natin na may utang tayo sa dyablo, kaya ginawa ng ating Panginoong Jesus yun para tubusin tayo. Hindi po. Hindi po ganun. May utang po tayo sa Diyos at hindi po sa dyablo. So siya po yung nagsabing, huwag itong kakainin. Siya din po yung nagbigay na kautosan sa mga Hudyo. Siya din po yung nagbigay sa atin ng mga kaatasan para sundin. So nagkasala po yung tao laban sa Diyos at hindi po sa dyablo. At ano po yung ginawa ng tao? Pinantakip niya po yung relihiyon doon po sa kasalanan na ginagawa niya. Pinantakip niya yung relihiyon para makita na siya po ay gumagawa ng paraan para siya po ay lumapit sa Diyos. Pero sabi nga po, ano man po yung relihiyon kung hindi ito naglalapit sa atin sa Diyos? Ano man yung pangalan ng relihiyon na kinabibilangan ng isang tao kung hindi po ito nagtutuntun sa naisin ng Diyos at hindi po siya makakabalik sa orihinal na plano ng Diyos, ito po ay baliwala lamang. Ito po ay masasabing nananatiling pagre-relihiyon lamang sa harapan ng ating Diyos. So ito po, nilikha po ng Diyos yung daigdig upang dito po siya manahan kasama yung mga anak na makalangit, yung Elohim at ang mga nilikhang makadaigdig, yung tao. Ito po yung dahilan kung bakit nilikha yung unang tao at inatasang punuin yung daigdig, sakupin ito at pamahalaan. Ang tao yung nilayo ng Diyos na mamahala sa daigdig bilang kanyang mga anak at sa ilalim ng kanyang paghahari. So makikita po natin dito, di ba? Yung mga anak na mga makalangit, ito po yung mga Elohim, at mga nilikhang makadaigdig, yung tao.
So yung Elohim po, di ba, marahil, ano po ba yung pagkakaintindi natin doon sa Elohim? Sabi nga natin, sila ay mga anak na makalangit. Sila po, yung mga Elohim, yung tinutukoy po, hindi po siya pangtawag, kundi siya po ay description doon po sa mga nilikha na makalangit. Description po siya doon po sa mga nilikhang espiritu ng Diyos. Kung ba po dito po sa atin sa loob ng iglesia, di ba, paano natin i-describe yung upuan na inyo pong inuupuan? Kung i-describe natin to, ito po ay plastic. Yung upuan natin ay plastic. So ang nilikhang makalangit ay Elohim. Ang nilikhang espiritu ay Elohim. So yun po yung pagdi-describe doon po sa mga nilikhang makalangit. So ang mga anghel po, sila ay Elohim din. Ang Diyos po ay Elohim din. Ang diablo at ang demonyo, sila po ay mga Elohim din. So tayo pong mga tao, tayo po ay anak na makalang. Tayo po ay nilikhang makadaigdig. Hindi po tayo maituturing na, maidi-describe na Elohim. So, darating po yung panahon, na sabi nga po, tayo kapag nabuhay tayong muli at ang katawan natin ay hindi na po dugo at laman, maaari pong doon sa time na yon, tayo po ay magiging Elohim din. Tayo po gayon ay magiging mga nilikha ng Espiritu. Kaya po sinasabi natin, marami yung mga Elohim, ngunit nag-iisa lamang yung ating Yahweh, Elohim. So dito po, ang tao ay nilayon po ng Diyos na siya po yung mamahala sa daigdig. At sa kalakaran po dun sa walang hanggan, ang mga tao po na kaisa ng Panginoon, sila po yung kasama niya na mamamahala at kasama po sa pamamahalaan yung iba pa pong mga anghel. So tingnan po natin dito, no, yung walang hanggang plano ng Diyos. So nung nilikha po ng Diyos yung daigdig, sabi nga po dito, nilikha niya yung daigdig, tapos meron pong isang parte na naglagay po siya ng Eden. Diba? Parang halimbawa, sa isang lugar, naglagay ng isang subdivision, ano po, ipalagay lang natin sa ganon. Yung Eden na yon, isa po siyang subdivision. So nilikha po ng Diyos yung daigdig at may isang lugar na tinawag po siyang Eden. So sino po ba yung mga nandun? At mababasa po natin to sa Bible, di ba? Sabi nga, saan ba yung location ng Eden na ito? East of Mesopotamia. So sino po ba yung mga naroon? Wala pa po dito yung diablo. Wala pa po dito yung diablo dahil hindi pa po siya naghihibagsik kay Yahweh. So, nilikha ng Diyos yung tao, si Adan at si Eva, at nilagay din po niya dito. Nilagay po niya sa Eden. Naghimagsik po yung tao, sinuway po nila ang Diyos. Pero originally po, yung plano ng Diyos, kung hindi po naghimagsik yung tao, tutuloy-tuloy lang po dito. At ito po, magkakaroon ng expanded Eden, sapagkat yung kaatasan po sa kanila is to fill the earth and subdue it. So sabi nga, punuin nila yung daigdig na ito, at ito po ay magiging mga anak ng Diyos. Pero dahil po nangyari na yon, so wala na po yung ito, nasira na po ito, yung dire-diretsong line na ganun, at sabi nga po, ngayon tinatawag na po siyang bagong langit at bagong daigdig. So dahil po doon, yun po yung plano ng Diyos, kaya po itong mga to, nilikha niya po ang mga to. Para po dun sa tao na kanya pong gagawing tagapamahala doon sa iba pa po niyang mga nilikha. At in short po, sabi nga, doon sa ika-6 na araw, dito po, nilikha niya yung tao, at kumbaga po, ang sabi ng Diyos sa tao, sige, gagawin kitang vice president ko. Pero natural po, kapag may vice president, sino yung mas pinakamataas sa kanya? Si Yahweh. Ako ang inyong presidente. Pero ano pong nangyari? No, tao mas gusto maging presidente kaysa maging busy lang, no? Kaya, nagrebelde po sila sa Diyos. So, yung layuning pang walang hanggan, sabi po doon, sige, pabasa po ako doon sa verse 27 and 28.
Sound check. Genesis 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Okay, thank you, Ate Hana. So sabi nga po dito, nilalang ng Diyos yung tao ayon sa kanyang larawan. Kapag naiisip po ito ng tao, na automatically parang naiisip niya kung ano po yung kaadyuan, diba? Ano ba yung ilong ng Diyos? Kaya ito yung ilong natin ngayon. Ano bang kulay niya? Kayumanggi ba siya? Maputi ba siya? Mga kapatid, hindi po ito yung tinutukoy. Ibig sabihin po ng nilalang ng Diyos yung tao ayon po sa kanyang larawan, siya po ay kaisip natin, kadamdamin natin. So, damdamin na masiyahan. Naroon po yung pagiging kalarawan natin ng Diyos. Hindi po siya dun sa physical na kaanyuan lamang. Na kung titingnan natin, ito na ba yung itsura ng Diyos? Ito ba yung forma ng mukha niya? Forma ng katawan? Hindi po ganun, mga kapatid. So, nilikha po ng Diyos, ito po, no, malinaw, no? Isang lalaki at isang babae. So, bakit po natin pinapaulit-ulit ito, mga kapatid? Doon po sa ideal world na nilikha ng ating Diyos, para po maipaganap na magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Ang ideal po na dapat magsama, mag-asawahan ay isang babae at isang lalaki. So isipin natin, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon kung paanong pinapalabo yung bagay na ito. Diba naiisip po ba natin? Sino pong may pakana nung ganun? Nanganganak po ba pag nagsama yung lalaki sa lalaki? Nanganganak ng aso. Nanganganak ng pusa. Nanganganak ng iba't ibang hayop. Ito po ba yung nais ng Diyos? Pag nagsama yung babae at babae, ganun din. Ganun din yung mga nagiging anak nila. Hindi tao. Hayop. Nag-aalaga ng kuneho. Nag-aalaga ng kung ano-ano. Diba? Yun po ba yung pupuno sa daigdig? Yun ba yung layunin po ng Diyos? So doon po sa ideal world na ginawa ni Yahweh, ito po yung nais niya. Yung magsasama yung lalaki at babae na kung saan sila yung magpapakarami at pupuno ng magiging mga anak nila doon po sa daigdig na ninanais pa rin ni Yahweh. So malinaw po, ano po, pwede lang pong magparami ay ang lalaki at babae ayon po doon sa magsasakatuparan, doon po sa layunin ng ating Diyos. At sa panahon po natin ngayon, sino po yung mga yon? Mga Kristiyanong lalaki at mga Kristiyanong babae na kung sila po ay magpapamilya, magkakaroon din po sila ng mga Kristiyanong anak, natutuntun din, susunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa sila po ay makabalik at makapiling ng Diyos doon po sa walang hanggan. So ito po yung ideal na pagkakalikha ng Diyos, ano po. Kaya nga sabi po natin, sino ba yung may pakana na nais pong pigilan kung ano po yung original na plano ng Diyos? Nais na naman na itigil kung ano po yung nasimulan sa pamamagitan po doon ng pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesus, di ba? Kaya sabi nga po, sino kaya may pakana nun? Yung sinasabi po natin na hindi pa inaalis dito po sa sanlibutan. Kasi sabi nga natin, dumadami sila kahit di naman sila nanganganak. Diba? So di po ba tayo nagtataka? So lahat po ng mga nilikha, inilagay po ng Diyos sa kapangyarihan ng tao, kapangyarihan at karapatan ng tao. At ang tao po ay supposedly, sila po ay under sa kapangyarihan at karapatan ng Diyos. Yung iba pang mga nilikha ay under sa kapangyarihan at karapatan ng tao. Pero po sa panahon natin ngayon, ito po ay baliktad na, di ba? So yung tao dati na dapat ay susundin ng mga bababangis na hayop, ng leon, ng tigre, ano pa, ng iba pang mga hayop, baliktad na po ngayon. Tayo ay natatakot na sa kanila. Maliit lang na butiki, natatakot na. O di ba po? Maliit lang, maliliit na mga bagay, hindi na natin kayang pamahalaan.
sapagkat nga po nasira na yung kapangyarihan at karapatan na ibinigay ng Diyos sa tao. So sabi pong ganun, papabasa po natin kay Ate Hana. Verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi na sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Okay, thank you Ate Hana. So dito po, itong passage pong ito, sabi nga, pilit po na dinadivert nung Diablo. Yung focus, pilit na nire-refocus po nung Diablo, yung kaisipan ng mga tao patungkol po dito. Sapagkat yung mga tao, pinagtutuunan po nila ng pansin, yung tungkol po sa bunga. Ano kaya yung bunga na yun? Pinagdedebatihan po, gumagawa pa ng mga pelikula patungkol dito kung ano daw na klase ng bunga yung kinain, yung hindi pinapakain. Well, in fact, mga kapatid, hindi po yun yung dapat na pagtuunan ng pansin. Sapagkat ang sabi nga po doon, huwag nilang kakainin yung bungang iyon sapagkat sa araw na kainin nila yon, sila po ay mamamatay. Regardless po kung anong bungang yon. Dapat hindi na natin pagdebatehan, dapat hindi na pakaalamin pa kung ano yung bungang iyon. Sapagkat dito po makikita na nasira yung layunin pang walang hanggan ng Diyos dahil hindi sinunod ng tao kung ano po yung kanyang pinapagawa sa kanila. Yung hindi pinapagawa, yun po yung kanilang ginawa. Yung pinapagawa sa kanila, yun naman yung hindi nila isinagawa. So dito po malinaw na nung likain sila ng Diyos at hindi pa po sila nakakakain ng bungang ito, hindi po sila namamatay. Kasi malinaw po, no? Sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. So dito po, they were created to continue. At hindi po natin alam kung anong mangyayari doon po sa mga susunod pa, di ba? Mapapalitan ba yung kanilang katawan? So magiging glorified body ba sila? Hindi pa po natin alam, sapagkat hindi na po nangyari yon. Sabi nga po, kinain nila yon at nagkaroon ng kamatayan. So namatay sila spiritually at nagkaroon din po ng kamatayan physically. So ano po yung naging bunga po nito doon po sa babae? Pabasa po ulit ako, Ate Hana. Genesis 3 verse 16, sa babae na may ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki iyo'y nanasain, pasasakop ka sa kanya at siya mong susundin. Okay, so dahil po dun sa pagsuway, nagkaroon po ng kamatayan at ano po yung ibinunga po dito? Sabi nga, dito po sa babae, yung tinutukoy po dito, mapapansin po natin mga kapatid, yung pagpapasakop na atas po doon sa mga babae, na siyang magpapasakop sa kanya pong asawang lalaki, naganap po ito matapos na po yung pagkakasala. So hindi naman po na ibig sabihin na wag na po nating i-advance yung ating pong mga isipan. Dati pala hindi naman Marahil po, kasi masasabi po natin dito na naganap po ito matapos po yung pagkakasala sapagkat parang ang nangyari po dito, yung babae, pinangunahan niya yung kanya pong asawang lalaki. Diba? So, hindi po ito patungkol po sa equality, yung pinag-uusapan. Sa mga mag-asawa naman po talaga, meron yung malalakas yung personality ng mga kababaihan, di ba po? Kaya ang nangyayari minsan ay kasi ganito, kaya ako di pwedeng magpasakop talaga ako sa aking asawa kasi ganito, ganyan. Pero ito po yung ito po yung naging bunga ng pagkakasala ng tao. Sapagkat pinangunahan niya yung kanyang asawa na kung saan yung asawang lalaki, siya po yung kinakausap, Yahweh. At dahil po doon, sabi pa, sa pagbubuntis, ihirap yung daranasin at sa panganganak sakit ay titiisin. So hindi po natin alam kung sa panganganak nila noon, okay lang po, parang smooth sailing lang yung mga kaganapan, hindi sobrang nasasaktan, pero ito po ay parte ng inani nila dahil po sa kanilang pagkakasala. So dito naman po, ano naman po yung sa lalaki? Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan,
Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa, sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Ang mga damo at tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis pagkain mo'y manggagaling, maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Okay, thank you, Ate Hannah. So, dito po sabi nga, dahil nakinig ka sa iyong asawa. So, kung titingnan po natin, si Adam was made accountable by God dahil po dun sa ginawa ng kanyang asawa, si Eve. Bakit po kaya? Mga kapatid, kung titingnan po natin, sabi nga, si Yahweh ang kinakausap po niya si Adam. Tapos ngayon, sino ba yung pinunterya ng ahas? Yung asawang babae. So maaari kayang sabihin po ni Adan sa kanya pong asawang babae na, ano ka ba, ba't nakikinig ka dyan? Dapat si Yahweh yung pinapakinggan mo. Sasabihin naman ni Eva, ano ka ba, parang masarap yung bungang to. Kung gusto mo, ikaw na lang. Pwede ba sabihin nyo ni Adan sa kanyang asawa? Pwede po ba, mga kapatid? Pwede. Kasi alam niya po kung ano yung ugnayan na meron siya kay Yahweh. At alam niya po kung ano yung hindi pinapagawa sa kanya ni Yahweh. So dito po, sabi nga, pinapanagot siya ng Diyos doon po sa nagawa. Sapagkat nakiisa siya doon po sa ginawang pagkakasala ng kanyang asawa. Doon po sa pagsuway, doon sa hindi nila pagsunod kay Yahweh. At sabi nga po dito, medyo mahaba pa po, no? Marami po siyang inani na bunga ng kanila pong pagkakasala. At sabi nga po doon, maghihirap siya hanggang sa malibing, dahil sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Daroon po yung affirmation na ito yung inani nila dahil po doon sa pagkakasala na nagawa po nila. So kung mapapansin po natin, itong katawan po natin ngayon, hindi po ito yung katawan na nilikha ng Diyos originally. Sakitin na po tayo ngayon, di ba? Sipunin na tayo ngayon. Konting ano lang, lagi na tayong inuubo. Para laging mabilis tayong mapasma. Di ba? So hindi po ito yung original na pagkakalikha ng Diyos sa katawan na meron po tayo. Yung katawan po natin, ito po ay yung unang likha ng Diyos. It was meant to live forever. So para pang paghahanda na po yun doon sa walang hanggan. Pero sabi nga po, dahil doon sa pagkakasala, so ito po ay nasira, namamatay na po, umuunti na lang yung lifespan ng tao, di ba? Dati 900 years, 800, 700. Ngayon po, grabe, 70, 60, tapos after 20 years, 50 na lang, 40 na lang. Isipin po natin yun, ano mga kapatid. So kaya nga po, dito po, no, sa ganitong kalagayan ng tao, unless nagagawa ng paraan ng Diyos, hindi po niya kaya iligtas yung kanya pong sarili. So tingnan po natin yung mga illustration na ito. Ano po? Marahil po, paulit-ulit natin na makikita yung mga illustration na to. And maybe at the back of your mind, sasabihin natin, ano ba yan? Yung mga illustration na yan, wala nang kamatayan yan. Mga kapatid, wag po natin pagsawaan yung mga illustration na to. Sa totoo lang po, napakalaking tulong nito sa atin para makita natin kung ano po ba yung ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi nga po noong una, simple lang po yung layunin ng paglikha sa tao. Sabi po doon, yung Diyos at yung tao, naroon po sila sa Eden, kasama po yung ibang mga nilikhang makalangit. Tapos sabi pong ganon, isa lang ito lang yung naisin ng Diyos. Pagdating dun sa walang hanggan, nais pa rin po niya na magkasama sila, yung Diyos at yung tao na kanyang nilikha. Pero, meron pong ibinigay na tuntunin ng Diyos. Ito po, sabi nga, punuin at pamahalaan yung daigdig. So yun po yung una. At sabing ganon, hindi po nangyari yun, ano po? Sapagkat, yung layunin ng paglikha ng tao sa Diyos, yung layunin ng paglikha ng Diyos sa tao, ito po, so ito, hindi po ito nagpatuloy sapagkat dito po nahulog yung tao, siya po ay nagkasala. Ganon din po yung dyablo. So sila po ay nagkasala. Sa kasalukuyan po, sila po ay hiwalay sa Diyos. So dahil po dito, sabi nga,
Dahil po dito, so hindi na po magagawa ng tao na punuin at pamahalaan yung daigdig kung ito po ang susundan. Ito, hindi na po, ito yung ninanais ng Diyos para sa kanila. Disqualified na po yung tao para po sa dito, para sundan pa po nila ito. Sapagkat nagkaroon po sila ng ibang tagapamahala. Hindi na po nila ginawang hari yung Diyos sa kanila pong mga buhay. Pero po, sabi nga, bagamat ganun yung nangyari, hindi po hinayaan ng Diyos na maging ganito po yung kalagayan ng tao. Kung hahayaan po ng Diyos na ganun po yung mangyari, sabi nga po, yung tao, kung hindi po siya babalik sa Diyos, kung hindi niya uli masusumpungan ng Diyos, ito po yung kanyang patutunguhan. Sa walang hanggan, ngunit siya po ay hiwalay sa Diyos. So sira po yung plano ng Diyos, ayon po dun sa original na plano niya kung bakit niya nilikha yung tao. At dito po, nagkaroon ng pangakong pagliligtas mula pa po dun sa Genesis 3 verse 15. Sa takdang panahon, sabi po dun sa inaral natin nung nakaraang linggo, ipinanganak po ng isang babae yung ating Panginoong Hesus na siya pong tutubo sa kasalanan ng lahat. So makikita po natin dito, ano po mga kapatid, dito po sa mga panahon na ito, ang Diyos po, hindi po siya nagputol ng ugnayan sa tao. Nariyan po yung mga paghahandog na ginagawa, na sa gayon po ay makabalik yung tao sa Kanya. Ngunit may nakakabalik po at meron namang mga hindi nakakabalik. Choice po yun na ginagawa ng tao, simula pa man noon. Sabi nga, noon pa man po, matapos na magkasala ng tao, ipinangako na po yung pagliligtas. So, every generation, aware po sila na merong ginagawa ang Diyos upang sila ay makabalik sa Kanya. Ngunit, katulad po nung nabanggit na ng paulit-ulit, ito po ay desisyon na ginagawa ng tao. So dito po makikita natin, sabi nga, dito po sa takdang panahon, isinila po yung ating Panginoong Hesus, nagkaroon po ng Pasko, at dahil po doon, nailigtas yung tao. Nabayaran yung kasalanan, yung pagkakautang na kasalanan. At dito po sa panghuli, sabing ganun, nakakabalik po yung sino man na sumasampalataya. So dito po, makikita natin, ito po ay naka-ex na. Diba? Wala na po ito, sarado na po ito mga kapatid. Wala na po yung Eden, wala na doon yung Diyos. Asan na po kaya yung Diyos, mga kapatid? Okay, nasa langit po yung ating Diyos. Malinaw, ano po? Sabi nga, ito po, isang parte lamang ito sa daigdig. Tapos nang nagkasala po yung tao, ito po ay hindi na kailangang panatilihin ng ating Diyos. Ito po ay nilagyan niya ng bantay, nasa gayon ay wala nang maaari pang makapasok na sino man. So dahil po doon, nagkasala yung tao, so naroon, magkasama, hanggang sa panahon natin ngayon, yung dyablo po, yung tao, at sabi sila ay mga hiwalay sa Diyos. So kung hindi po sila makakabalik sa Diyos, dito yung kanilang patutunguhan sa walang hanggan na pagkawalay sa Diyos. So hindi po maatim ng Diyos na hindi po mapangyayari kung ano po yung kanyang original na plano. Siya po ay gumawa ng paraan. Dito po, pinagkalob yung ating Panginoong Hesus. At ang sino man pong mga nananampalataya, sino mang mga nakikipag-isa ay makakabalik sa Kanya. At sila din po ay tutuntun sa ating Diyos. Makakapiling niyang muli doon po sa walang hanggan. Makakapiling ang ating Diyos. So makakapanumbalik po doon sa ninanais niya. Mga kapatid, kung titingnan po natin yung illustration na to, sabi nga po, isipin po natin, sino pa po kaya yung mga narito? Ito po, sino pa yung mga patungo dito? Ito po ba'y mahal natin sa buhay? Ito po ba'y kapamilya natin? Ito po ba'y best friend natin? Sino pa po ito? Ito po ba'y kumpare natin, kumare natin, kasama natin sa trabaho, kaklase natin, kapitbahay natin? Isipin po natin maigi mga kapatid. Sapagkat sabi nga po, ito po ang patutunguhan nito, kapahamakan. So kaya po mga kapatid,
mahalaga po yung kaatasan sa atin, yung pagsasagawa po nun. Yung Great Commission. Diba sabi nga po, merong laging pagkakataon sa buhay natin na inilalagay ang Diyos para po tayo ay makapagpahayag ng mabuting balita. Ano po yung ginagawa natin dun sa pagkakataon na yun? Mga kapatid, kung siguro, halimbawa, lagi naman po tayo umaalis ng bahay, tama? Kahit sa kapitbahay lang, tama ba? Halimbawa po na subukan natin, kung sino man po yung taong imimit natin, hingi tayo sa kanila 10 minutes, 15 minutes, ipapahayag ko yung mabuting balita ng kaligtasan. Halimbawa po, itong mga illustration na inaayawan na natin, parang ayaw na natin, ilalabas pa lang, ipa-flash pa lang dito yung PowerPoint. Ayan na naman. Mga kapatid, ang tanong, kaya na po ba natin itong ipaliwanag dun sa mga taong pagbabahagi na natin? Ito pong mga illustration na ginagamit po sa atin. Hingin po natin sa kanila, 10 to 15 minutes, ipaliwanag natin. Kung ayaw po ninyo nito, gamitin po natin yun. So sabi nga, napakarami na pong illustration para maipakita kung paano po yung ginagawang pagliligtas ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat napakalinaw po kung paanong nahihiwalay yung mga walang hanggan sa piling ng Diyos at yung mga nasa walang hanggan na walay po sa Diyos. So kapag ginawa po natin yun, mga 10 to 15 minutes man lang, di ba? Parang bago natin pag-usapan kung ano-ano mang bagay, bago yung business muna, kaya natin i-meet si ganitong tao, bago yung ganito, magkaroon ng group study sa mga kabataan. Pwede ba, pasalitain niyo muna akong mga kaklase, mga kumari ko, mga kumpare. Ipapahayag ko lang yung dakilang pag-ibig ng Diyos. At kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, na ipapasa na natin sa kanila, yung responsibilidad kung sila po ay tatanggap o hindi. Kapag tinanggap nila yung napakinggan nilang mabuting balita na ibinahagi natin, it's on them. Pero kapag hindi rin nila tinanggap, it's on them. Pananagutan nila yun sa Diyos. Pero kapag tayo po hindi natin isinagawa yung pagbabahagi, it's on us. Pananagutan natin to sa ating Diyos. Lagi mong kasama, tapos mapapahamak siya at the end. Sasabihin sa'yo, akala ko ba best friend kita? Akala ko ba matalik kitang kumpare? Bakit di mo man lang sa akin pinahayag na may Kristo palang nagliligtas? Akala ko ba nanay kita? Bakit di mo sa akin sinabing mahalagang tanggapin si Kristo sa aking buhay? Mga kapatid, ayaw nating dumating dun sa dulo ng wakas na yun. Na magkakasisihan, na masasabi natin na sayang. Diba sabi nga po yung kwento si Abraham tsaka yung mayamang lalaki. Ayaw nating mangyari po yung bagay na yun sa bawat isa sa atin. So yun po yung makikita natin na paghahayag kung paanong pinapakita dito sa atin yung pagliligtas. Meron pong desisyon na dapat gawin sapagkat naiganap na po ito. Naroon na po yung ating Panginoong Hesukristo. So yung ginagawa po ng Diyos, ipinangako niya po yung kaligtasan at patuloy po siya sa pakikipag-ugnayan sa tao. So ito po yung kapag siya po ay nakikipag-ugnayan sa tao, kailangan po yung handog. Sige po, makikita natin yun dun po sa last portion. So dito po, tingnan natin, sabi nga, nanatili po sa daigdig yung dyablo, si Adan at si Eva, at ang mga anak nila, ngunit nasaan ang Diyos? So nasagot na po natin ito, di ba? Kanina, sabi nga, nasaan yung Diyos? Naroon po siya sa kalangitan. So dito po, since isinara na ito, ang Diyos, naroon po siya. Nandun po siya sa heaven. So, eto po, babalikan na lang natin ito. Sabi nga, hindi na po ito madalas mabanggit, yung Eden. Mababanggit na lang ito muli kapag binasa natin yung Revelation sa chapter 21 and
chapter 22. So magbigay pa po tayo ng illustration, ano po, magsasawa po talaga kayo sa mga illustration hanggang sa maging kabisado po natin yung ginawa po ng Diyos sa bawat isa. So sabi nga po, ito po yung naging paghihimagsik at ang bunga po nito. So naroon po ulit tayo sa Eden, nandun si Yahweh, yung mga Elohim, nandun po yung tao. So hindi pa po nagkakasala at banal po yung lahat. Diba? Ganun lang po kasimple. So kanina naroon yung purpose ng Diyos patungo doon sa walang hanggan, yung dito. Nasabi nga, magiging banal yung lahat. Mangyayari yun kung susunod sila kay Yahweh. Pero hindi po ito yung nangyari, ano po? So dito sabi nga, naroon po uli yung Eden, pero bumagsak na yung tao, bumagsak din po yung ahas, so hindi po sila nanatiling banal sa harapan ng Diyos. Katulad po ng binanggit, ito po isinara ni Yahweh, siya ay umakyat sa langit sapagkat si Yahweh ay banal. Di maaaring magsama yung banal at yung hindi banal. So dito po, sa paglipas ng mga panahon, sabi nga po natin, na sa gayon po, yung Diyos ay yung tao ay makabalik po sa Diyos, gumawa po ang Diyos ng mga pamamaraan, yung paghahandog. Simula pa po kay Adan, kay Abel, di ba? Yung mga inaaral natin. So yun po ay pamamaraan ng Diyos na ginagawa upang mapabanal yung lugar na binababaan ni Yahweh. Dito po, sa tuwing siya ay bababa, dito sa lugar na hindi banal, kung saan naroon din yung mga tao na hindi banal, kaya po nagkakaroon ng paghahandog. Kung babalikan po natin sa lumang tipan, sabi nga, nagtutumpok lang ng ilang peraso ng mga bato, tapos yun po ay sisindihan nila, maghahandog po sila doon, magkakatay ng hayop, tapos sabing ganun, mananalangin sila, bababa yung presensya ni Yahweh. So yung purpose po nun is pabanalin ito pong lugar na hindi banal, maging yung tao na kinakausap ni Yahweh. So alalahanin po natin, ano po, every time nabababa si Yahweh bilang banal, kailangan po na pabanalin yung lugar na kanya pong pinabababaan. And ito po yun, ano po, sabing ganon. Ito pa rin po. So nagkaroon ng mga handog na palit buhay. Ito po yung sinimulan doon kay Adan, kay Abel, kay Noah, kay Abraham, sa Israel. At yung huling palit buhay po, ito po yung ating Panginoong Jesus. So dito po, sabi nga, yung mga hindi banal, saan yung tungo nila? Doon po sa ilalim ng lupa, sa daigdig ng mga patay. Pero yung mga taong nagsusumikap, dito po yung mga taong binabanal, meron na pong mga pamamaraan, di ba? Sabi nga dito, yung mga una, yung mga paghahandog. So yung mga binanggit po dun sa Heroes of Faith, sa aklat po ng Hebreo chapter 11, sila po ay nakakasunod. So sila po yung mga taong binabanal ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, tayo pong mga nakipag-isa, tumanggap sa ating Panginoong Jesus. At nanampalataya po tayo dito sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, yung huling palit buhay, yung kordero ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, kung tutuntunin po natin, kung susundan po natin kung ano po yung ginawa ng mga naunang apostol, kung yun po yung tinutuntun natin ngayon, yun po yung ating sinusundan, darating po tayo dito. Makakapiling po natin ang ating Diyos. At sabi nga po, hindi po tayo yung aakyat dito, magkakaroon po dito ng bagong langit at bagong daigdig na kung saan dito po bababa si Yahweh at kakapilingin niya yung kanya pong mga nilikha na tao. Yung mga makakasunod sa kanya. So mga kapatid, kung iisipin po natin, sabi nga, sa tuwing bumababa yung Diyos, dito po sa lugar na mga hindi banal, sila po ay naghahanda, sila po ay inihahanda nila yung lugar para maging banal, inihahanda nila yung kanilang sarili upang pabanalin. Sa panahon po natin ngayon, sabi nga po, kasi dun sa panahon po nila, noong una, di ba, sabi nga, yun po ay, di pa po templo, parang tent of meeting, tapos nagkaroon, bago pa sa tent of meeting, may altar,
Yun yung nauna, naging tabernakulo, nung sila po ay naglalakbay na patungong lupang pangako, at nung nagalit yung Diyos sa kanila, sa tent of meeting, tapos tabernakulo, tapos po nun naging templo, nung sila ay naroon na sa Jerusalem. At nung dumating yung ating Panginoong Jesus, ito po, yung ating Panginoong Jesus na yung walking temple. At sa panahon po natin ngayon, sapagkat yung ating Panginoong Jesus ay umakyat na sa langit, sino po yung templo ng Diyos? Sa panahon natin ngayon, sino na po yung templo ng Diyos? Tayo po, tayong mga Kristiyano, tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Malinaw po yung sinasabi sa Aklat ng Korinto, na sabi nga, kayo ang templo ng Diyos. Individually and corporately, mga kapatid. Individually, kaya sabing ganun, huwag niyong gamitin yung katawan ninyo sa ganitong bagay, sapagkat templo yan ng Diyos. Kaya tatanungin po natin ating mga sarili, ano bang ginagawa natin sa ating pong buhay, sa ating mga katawan? And sabi nga po, corporately, we are the temple of God. So, bawat isa sa atin, parte po tayo, kabahagi tayo ng isang katawan, bilang isang iglesia, tayo po ay templo ng Diyos. Mga kapatid, paano po natin ginagampanan yung pagiging bahagi ng templo ng Diyos? Sabi nga po, dito po sa mga pag-aaral natin, malinaw pong ipinapakita na kahit kailan, inihihiwalay po ng Diyos yung Kanya at yung hindi Kanya. So ito na po yung panahon, mga kapatid, na sabi nga, kailan pa po natin sisimulan na magbago? Bukas? Sa Lunes na lang? Sa Martes? Sa Miyerkules? Kailan po natin sisimulan na iwaksi yung mga dapat iwaksi para makasunod tayo sa ating Diyos? Kung hindi po tayo nagiging mabuting saksi ngayon, mga kapatid, kailan po natin sisimulan na maging mabuting saksi? Sabi nga po natin, nalalapit na po yung araw, nalalapit na yung panahon. Baka po, pagdating nung oras na, saka pa natin maisipan. Well, in fact, napakahaba na po nung time na ibinibigay sa atin ng Diyos. Maraming panawagan yung ating pong iglesia. Kung tayo po, ibinibilang natin yung ating pong sarili bilang parte ng templo ng Diyos, parte ng iglesyang ito, paano po tayo nakikibahagi sa loob ng iglesia? Nararamdaman po ba natin yung bigat doon po sa pag-iibanghelyo? Nararamdaman po ba natin yung bigat na kulang ng workers sa temple? Nararamdaman po ba natin yung bigat na kulang yung mga ganito? Kulang yung mga nasa music, kulang yung ganito? Nararamdaman ba yun natin, mga kapatid? Kung tayo po ay bahagi ng templo, mararamdaman natin yun. Pero kung tayo po ay may kaisipang bahala na, basta ako naman ay sumisimba, ibang usapan yun, mga kapatid. Yun po yung sinasabing baka tayo ay nagre-relihiyon lamang. Baka tayo po ay nagpalit lang ng relihiyon at sa panahon natin ngayon, tayo po ay nagre-relihiyon pa din. So isipin natin, mga kapatid, kung hindi po ngayon, kailan po natin gagawin na iwaksi yung mga bagay na nagkakasagabal upang makasunod tayo sa ating Diyos? Upang matunto natin kung ano po yung naisin ng Diyos sa atin. Upang tunay nga na tayo po ay makabalik sa Kanya. Kasi hindi po yun, sabi nga natin, tinanggap lang natin, nakipag-isa tayo, ay, member ako ng Jesus First. Hindi po lang ganun yun, mga kapatid. Kung hindi po ngayon, kailan mo nais maglingkod sa Kanya? Kung hindi ka mag-iika po ngayon, kailan mo plano, kapatid? Tanungin po natin yun sa ating mga sarili. Sapagkat sa araw-araw po, sinasayang lang natin yung pagbubuwis buhay ng ating Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. Isipin po natin, mga kapatid, ang tanong, kailan natin sisimulang gawin?
ugaliin po natin, nasabi nga, maging tapat na tayo sa ating Diyos. Magbago na po tayo mga kapatid. Ito po yung ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung halimbawa matagal na natin tinanggap siya, tapos ito pa rin yung pamumuhay natin, now is the time para mag-decide po tayo, Lord, paglilingkuran kita ng buong puso. Dapat matagal ko na itong ginawa, Lord eh. Lord, patawad po, di kita nasusunod sa aking buhay. Di po ako nananalangin sa'yo. Di po ako nagdi-devotion sa'yo. Tulungan niyo po akong maisagawa ko na ito sapagkat kulang na po yung oras. Mga kapatid, nagbibigay po ng pagkakataon sa atin lagi ang Diyos para maituwid pa natin yung mali. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon na ibinibigay sa atin. Pagkakataon na binibigyan tayo na masamba natin siya ng tunay, na maparangalan natin siya ng tunay, na maibigay po natin yung buhay natin sa ating Diyos. Huwag po masayang sa araw-araw na parang naiisip lang natin yung pang-sarili lang natin. Di po ganun yung pagiging Kristiyano. At mga kapatid, huwag tayong magkakamali na nasa isipan natin yan. Yung Kristyanismo po, it is a religion lamang. Hindi po mga kapatid. It is a relationship. Doon po sa nagbuwis ng kanyang buhay para sa atin. Para maligtas tayo. Kaya isipin nga po natin na yung Kristyanismo, ito po ay pag-aaral, ito po ay pagsasanay para matuntun natin yung kalooban ng Diyos, masunod natin siya, at makapiling tayo niya sa walang hanggan. Kaya po, Sunday after Sunday, may pagsamba. How do we worship our God? Paano po tayo nag-aalay ng ating awitin sa ating Diyos? Is it by heart, mga kapatid? O sa bibig lamang? Masabi lang na kumakanta tayo, na umaawit tayo. Paano tayo nagpaparangal sa ating Diyos sa tuwing tayo po ay sasamba? Naghahanda po ba tayo ng ating mga sarili? Kasi sabi nga po, hindi po tayo yung nagdedeklara na banal yung lugar na to. Yung ating Diyos, kapag narito yung kanyang presensya, kapag tayo'y nag-worship, then kapag narito yung presensya ng Diyos, masasabi po natin, this is a holy place. Pero hindi po tayo yung nagdedeklara na banal yung lugar na to. Kaya ang tanong mga kapatid, kung narito yung presensya ng Diyos, every time na pupunta tayo dito para sumamba sa Kanya, how do we prepare ourselves? Paano po natin hinahanda yung ating mga sarili? Paano tayo nag-aalay ng awitin sa Kanya? Paano tayo nag-aalay ng ating handog? Mga kapatid, paano tayo nagbibigay ng ikapo sa Kanya? Nagmamatapat po ba tayo? Let us not be robbers, mga kapatid. Huwag nating pagnakawan ang ating Diyos. Nasabi nga, yung ikapo na para sa Kanya, we do not give it to Him. Huwag pong ganun mga kapatid. Kung binibigyan tayo ng Diyos ng hanap buhay, then let us be faithful on Him. Kung binibigyan tayo ng Diyos ng 100, 500, 1,000, mag-ikapo po tayo sa Kanya. Huwag natin siyang pagnakawan. Huwag natin tipirin yung ating Diyos. Mga kapatid, kailan pa po natin gagawin yung bagay na to? Kung hindi po ngayon. Huwag nating sayangin yung mga araw na dumaraan. Sabi nga po, di ba, yung mga estudyante, para saan yung pagpupursige yung pag-aaral? Para sa ganito. Yung mga nagtatrabaho, para saan? For the promotion. Tayo mga Kristiyano, para saan? Kaya natin dapat gawin yung bagay na to. Pangwalang hanggan, mga kapatid. Ito po yung goal ng bawat isa sa atin. Ito po yung ating inaasam. Ito po yung ating ninanais. Sabi nga po, hiwalay pa rin doon sa walang hanggan. So malinaw po yung mga di tumutuntun sa Diyos, yung mga hindi banal, sila ay mapupunta rito sa lawang apoy. So sabi nga po natin, maging bukas yung ating mga isipan, sino pa yung mga alam natin na narito pa po sa kalagayan na ito, at kung hindi natin sila mababahaginan, kung sila po ay hindi makakabalik sa ating Diyos, dito po yung kanilang
patutunguhan. So isipin po natin yung mga yun, mga kapatid. Kasi, sabi nga, magkaroon tayo ng malasakit sa kanila. Gampanan po natin yung iniatas po sa atin. Mag-Great Commission po yung bawat isa sa atin. Pero sabi nga po, doon pa lamang sa, di ba po, meron tayong simbahay ngayon, ano po? So ang tanong, lahat na po ba'y kabilang sa simbahay? Wala bang naiwan? Parang wala nang sumasagot Parang mga walang nagsisimbahay dito Mga kapatid, sabi nga, kung tayo po'y nakikisa sa iglesia, tayo po ay parte ng templo ng Diyos, di tayo nag-a-against sa simbahay. So para bang napaka-negative ka agad nung simba. Ano ba yan, simbahay na yan? Dati Bible study lang, ngayon may pasimba-simbahay pa. Dati may cluster pa nga yan Para bang wala ka pang ginagawa, wala kang naitutulong, tapos puro ka reklamo, puro ka against. Huwag tayong ganun, mga kapatid. Paano natin maisusulong yung kaharian ng Diyos kung mismong tayo sa ating pong sarili? Di mo man ipahayag at the back of your mind, ganun po yung kaisipan mo. Nakakahiya po sa harapan ng ating Diyos, ano po? So, sabi nga po, isipin natin, sino po yung mga dapat nating ilapit sa Kanya? Isang way po yung simbahay na ibinibigay po sa atin para abutin natin yung mga taong yun at sila po ay hindi masadlak dito sa lawang apoy. So dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, maaari nang bumalik yung tao sa Diyos. Sige, pabasa ko po kay Ate Bea. Gawa chapter 17, verse 30 to 31. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong iyon ay ang kanyang muling ibinuhat. Thank you, Ate Bea. So dito sabi nga po, doon sa mga nagdaang panahon, hindi po pinansin ng Diyos yung di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. So hindi po ibig sabihin na hindi niya po pinaparusahan yung mga nagkakasala. Isang masasabi lang po natin doon, hindi ganun yung paghatol na ginawa ng ating Diyos. Pero hindi po nawawaglit sa Kanya, na ang mga taong ito ay nagkasala. Pero sabi nga, ngunit ngayon, iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na sila po ay magsisitalikuran yung kanilang masamang pamumuhay. So mga kapatid, nung panahon po, nung mga sumulat ng Biblia, para sa kanila, maiksi na lang yung panahon. Nalalapit na yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. What more po sa panahon natin ngayon? Kaya nga po ang tanong, kung hindi natin ito ginagawa ngayon, kailan? Kung hindi tayo magiging instrumento para maipahayag sa lahat ng tao sa bawat lugar na kailangan nilang magsisi at talikuran yung kanilang masamang pamumuhay, kailan pa po? Baka maging huli na yung lahat. Sabi nga po, di ba, kapag lumitaw po yung Antichrist, base doon sa mapag-aaral natin nung una, di ba? 7 years na lang po yun. At yung 7 years, iisipin natin, napakabilis na lang ng pangyayari, di ba? Parang kailan nga lang, kadi-Disyembre lang, tapos ngayon, February na kaagad. Ganun po kabilis yung paglipas ng mga araw. And katulad po ng paulit-ulit ng sinabi ko, kung hindi natin isasagawa ngayon, kailan po natin isasagawa? Nasabi nga po, ginawa na po ng Diyos yung lahat, kaya maaari nang bumalik yung tao sa Diyos. Meron ng pamamaraan, di na mahihirapan yung tao. Kailangan lang magdesisyon. Paano makakapagdesisyon yung isang tao kung walang magpapahayag sa Kanya? Kaya po, kailangan yung magpapahayag sa Kanya. At yun po yung iniaatas sa bawat isa sa atin. So dito po, balikan uli natin yung illustration na naman. Nakakabalik po yung sumasampalataya sapagkat sabi natin, kung tutuntunin. So yung mula po dito, dito sa babang ito, yung mga narito, kung talagang sila po ay kikilala sa ating Panginoong Jesus, so naibabalik sila doon sa pagiging anak ng Diyos at dito po yung kanilang kaaantungan kung sila po ay magmamatapat. So,
Ito po yung magandang balita, nakakabalik sa Diyos, yung sumasampalataya. Kaya po nawa, naisin po natin kung ano po yung naisin ng Diyos na makabalik sa Kanya ang bawat tao na Kanya pong nilikha. Kaya po, dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, nabayaran na po yung pagkakautang ng tao sa Diyos. Yung parusang dapat ay igawad sa Kanya, ito po ay inako ng Panginoong Hesus. Kaya dahil po dito na ililigtas na at naibabalik yung sinumang makikipag-isa sa ating Panginoong Hesus. Sige po, balikan natin yung tanong at meron lang po tayong isang point para po sa linggong ito. Bakit po ba kinailangang magdusa at mamatay para sa tao yung Panginoong Hesus? Una po, upang bayaran yung ating pagkakautang na kasalanan at ang bunga nitong kamatayan. And yung pangalawa at pangatlo po, para po yun dun sa next week, pero inilagay ko po para dun sa mga nagtitake note, upang gapiin yung dyablo at mga kampo niya na nang aalipin sa mga tao. At panghuli po, upang maibalik yung mga sumasampalataya sa piling ng Diyos sa walang hanggan. So yung katarungan po ng Diyos ang higit na aaralin dun po sa sunod na Sunday, And doon po sa mga nag-take down notes nung nakaraang linggo, mapapansin po natin, ito rin po yung atin pong pagtatapos, Iginanap na po ng Diyos yung ipinangakong kaligtasan. Ito po ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus at ng Kanyang ginawa para po sa atin. So bukas na po yung daan pabalik sa Ama at sa Kanyang layunin sa walang hanggan. Ito po, para po ito doon sa mga hindi pa nakakabalik sa Diyos. Ipaalam sa kanila na sabi nga po, bukas na yung daan pabalik sa Ama. At sino po yung inaasahan na gagawa po nito? Tayo. Tayo pong mga mananampalataya. Tayong templo ng Diyos. At tayo naman po na sumasampalataya na, sabi dito, dahil tayo ay sumampalataya na, gugulin po natin yung ating buhay sa pagtulad sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban. Saan po natin gugugulin yung ating pong buhay? Di po sa Google, di po sa social media, para po tularan yung ating Panginoon at sundin yung Kanyang kalooban. Sabi po, ibigin natin yung Kanyang iniibig at iwaksi natin yung Kanyang iwinawaksi. Sa gayon po tayo ay makikilala ng Diyos na naitulad sa Kanyang anak at nakahanda para sa walang hanggan. So mga kapatid, napakalinaw po na ibinibigay na Diyos na mensahe sa bawat isa sa atin. Meron tayong gampanin na kailangang gampanan, nang sa gayon po ay huwag nating pagsisihan sa bandang huli. Ito man po ay para sa ating sarili, ito man po ay sa mga mahal natin sa buhay. Ito man po ay para doon pa sa ibang tao na nais nating abutin. At paalala po muli mga kapatid, now is the time. Wala na pong bukas, walang sa sunod na araw. Nasa gayon po, makita natin kung gaano ka-urgent, kung gaano ka-importante na isagawa na natin yung bagay na dapat na nating maisagawa ngayon. At hindi po tayo magkaroon ng habit na manyana, mamaya na lang, wait lang, bukas na lang, sa sunod na araw na lang. Sabi nga po, now is the time. Magandang tanghali po.